Hi! Ako nga pala si Manjiro. Kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like and subscribe lang. Ito yung sumunod na kwento ng matapos ang Season 3 sa TV ng Hajime no Ippo. Kaya tunghayan natin ang isang magandang episode ng Hajime no Ippo 1439 na ang title ay ang Isang Round Pa ng Sparring. Ang laban sa pagitan ng Southpaw ni Ippo at ng straight punch ni Mashiba. Nakabukaka na si Mashiba at naghahanda na ito sa gagawin niyang atake. Sa ginagawa niyang pagbukaka ng binti niya ay parang gumagawa siya ng isang barrier at parang sinasabi niya sa akin na hindi ka pwedeng pumasok dahil teritoryo ko to sa isip ni Ippo. Dahil sa ginagawa niya, mas lalong hindi ko na kayang pumasok sa loob. Napakahirap ng gawin na sugurin siya at atakihin. Isa pa, masyadong mahaba ang mga braso niya. Pero hindi ibig sabihin nun tatamaan ako dahil sa mahaba ang naaabot ng suntok niya. Dahil sa anggulo niya, mas mahirap umatake sa isip ni Ippo. Nagsisimula nang i-analyze ni Ippo yung mga possible na ataking gagawin sa kanya ni Mashiba. Ngayon, naiintindihan ko na. Isa itong title match strategy, sabi ni Ippo. At bigla itong napangiti dahil alam ni Ippo na magiging epektibo itong strategy na ito para kay Rosario na bigla naman si Mashiba sa naging reaksyon ni Ippo. Bigla na lang nagpakawala si Mashiba ng isang kaliwang suntok at sapul si Ippo. Ano ka ba? Pinupuri ko pa yung mga ginagawa mong strategy sa laban mo. Bigla mo na lang ako inupakan, sabi ni Ippo. Baliw ka ba? Nasa sparring tayo, kaya manahimik ka, sagot ni Mashiba. At nagpaulan siya ng maraming suntok habang si Ippo naman ay nanatiling nakasalag lang. Masyado ako nakapokus sa kanan niya. Pero yung mga kaliwa niya, napakahirap iwasan. O baka naman, mahirap talagang iwasan yun. Pero ngayon, mahirap na rin mag-focus sa laban. Kung ganun, isa ito sa mga epekto ng strategy na naisip niya, sabi ni Ippo. Nagsimula na ulit mag-observe si Ippo kung ano ulit ang gagawin ni Mashiba. Ang kanan niya ay siguradong tatargetin nito ang katawan ko. Kaya nagsimula ng ibaba ni Ippo ang guard niya para madepensahan niya ang sarili niya. Pero nagkamali siya dahil sa mukha pala ang punteriya ni Mashiba at hindi ang katawan niya. Pinwersa niya akong isipin na sa katawan niya ako tatamaan para mawala ng guard ang mukha ko. Napaka-perfecto nito. Tingin ko, uubra ito kahit sa world level. Natapos na din, sabi ni Itagaki. Oo nga, mabuti tapos na ang sparring namin, sabi ni Ippo na tumatawa. 3 rounds lang, gaya ng pinangako namin, sabi ni Itagaki. Masaya ako at walang na-injured sa amin, sabi ni Ippo. Kung nagkataon na wala akong headgear, siguradong tapos ako. Hanggang ngayon, nahihilo pa rin ako, sabi ni Ippo. Anong katarantaduhan ang sinasabi niya, sabi ni Mashiba. Pumunta ka rito, di ba, para mag-sparring? Tara, ituloy pa natin, sabi ni Mashiba. Nabigla naman si Ippo sa sinabi ni Mashiba. Pero pagod na ako. Meron pa naman ako natitirang lakas pero hindi na ako active bilang boksingero. Kaya wala na akong mental stamina. Isa pa, hindi ko na rin magagawa mag-focus pa sa laban, sabi ni Ippo. Kung ganun, may lakas ka pa pala. Kaya siguradong kaya mo pang lumaban, sabi ni Mashiba. Pero, sagot ni Ippo, biglang tumingin na masama si Mashiba. Akala mo ba nakalimutan ko na yung ginawa mo, sabi ni Mashiba. Nung gabing yun, may ginawa kang hindi ka nais-nais sa nag-iisa kong kapatid na babae. Hindi kita mapapatawad, kaya hindi ko sasayangin ang pagkakataon na to para gulpihin ka, sabi ni Mashiba. Ang gusto ko lang naman makatulong sa kanya, sa parting niyang laban. Pero ang gusto niya ang magulpi ako. Bakit ka ba sobrang galit sa akin? At gustong gusto mo akong saktan, sabi ni Ippo. Alam ko na, dahil siguro sa ginawa ko nung gabing yun. Malalaki na kami, kaya walang mali sa ginagawa namin. Siguro ay ganun siya dahil pinaprotektahan lang niya ang kapatid niya. Pero anong dapat kong gawin? Hindi mo dapat gawing dahilan ang sitwasyon na to para lang harasin ako, sabi ni Ippo. At nagsimula na siyang tumingin na masama kay Mashiba. Nabubwisit talaga ako pag tinitingnan mo ko ng ganyan. Babasagin ko na talaga yung mukha mo sa isip ni Mashiba. Ano gagawin ba natin to o hindi? Tanong ni Mashiba. Tara na, sabi ni Ippo. Kaya nagsimula na sila ituloy ang sparring nila. Hindi pa rin ba sila kontento sa sparring nila? Sabi ng mga tao sa gym. Nagsimula na ulit ituloy ang sparring nila at nagpalitan na ng suntok ang dalawa. Nagsisimula ng sumuntok si Mashiba ng isang straight na kaliwa. Pero biglang natalisod si Ippo. Sinipa mo ang paa ko, sabi ni Ippo. Hindi ko sinasadya yun, sabi ni Mashiba. Ganyan talaga ang mangyayari kapag nakakalaban ka ng isang southpaw, sabi ni Itagaki. Biglang nagpakawala ng isang uppercut si Ippo at sa pool si Mashiba. Nagulat naman ang coach ni Mashiba sa ginawa ni Ippo. Hoy, bumalik ka sa orthodox style mo. Hindi na practice siyang ginagawa nyo, sigaw ng coach ni Mashiba. Huwag ka magkakamaling patigilin kami, galit na sabi ni Mashiba sa coach niya. Sorry, nadala lang ako sa laban namin, sigaw ni Ippo. Nabigla naman yung coach ni Mashiba sa naging sagot sa kanya ng dalawa. Pagsuntok ng kaliwa ni Mashiba, sa pool si Ippo at bumawi naman agad si Ippo at sa pool naman si Mashiba sa muka. Kailangan kong i-record tong laban na to.
masyado maganda ang laban na to kung yung mga tao lang sa gym na to ang makakapanood, sa isip ni Itagaki. Mamatay ka na, sigaw ni Mashiba. Napakalakas mo talaga, sabi ni Ippo. At mas naunang tumama ang suntok ni Ippo kaysa kay Mashiba. Ang ganda naman panoorin ng suntukan ng magbayaw, para naiinggit tuloy ako, sa isip ni Itagaki. Yun lamang po, sana'y nagustuhan nyo ang video na ito. Paki-like and subscribe lang kung nagustuhan nyo ang video na ito. Malaking tulong na rin to para sa akin, para ganahan pa mag-upload pa. Maraming salamat po.